Good morning mga kapatid. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po na naman ay makakapakinig ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin ang manalangin. Magsiyo po tayo. Father God in heaven, aming Diyos na banal, muli na namin pinupuri at pinasasalamatan. Pinapasalamatan ka na naman namin dahil sa paggising mo sa amin ngayong umagang ito ng maayos at malakas ang katawan. At muli mo na naman po kami binigyan ng pagkakataon sa aming mga buhay. Lalo-lalo na ang pagkakataon muli na makapakinig, magbasa, mag-aral ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. And Lord, I pray na muli mo po ulit kaming samahan, gabayan sa aming pagbabasa ng iyong mga salita at pakikinig. I pray na walang maging sagabal o distraction sa aming pakikinig ng iyong mga salita. And Lord, turuan mo din po ulit ako, samahan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat po, Ama. Salamat po. At inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen po. Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid at magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Unahin ko lang ulit yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Salamat po. Mga kapatid, natapos natin ang chapter 17 ng 2 Kings at ngayon nandito na po tayo sa chapter 18. Isa na naman napakaganda ang sasabihin sa atin ng ating Diyos. Kaya ulitin ko lang, ihanda natin ang ating puso at isipan. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 18 verse 1. Ito po ay may pamagat na si King Hezekiah ng Judah. Verse 1, nung ikatlong taon ng paghahari sa Israel ni Hosea na anak ni Ela, naging hari naman ng Judah si Hezekiah na anak ni Ahaz. 25 years old siya noon at 29 years siyang naghari sa Jerusalem. Si Abijah na anak niya si Keraya, ang nanay niya. Ginawa niya kung anong tama sa paningin ni Lord gaya ng ancestor niyang si David. Tinanggal niya ang mga altar sa mataas na lugar, giniba ang mga banal na haligi at winasak ang mga ribulto ni Asherah. Dinurog niya ang bronze na ahas na ginawa ni Moses dahil sa nagsunog pa rin doon ng insenso ang mga Israelites. Sabi rito, tinatawag ang ahas na ito na sabi rito, Nehushtan. Nagtiwala si Hezekiah kay Lord na Diyos ng Israel. Wala siyang naging katulad sa mga naging hari ng Judah. Nauna man o sumunod sa kanya, naging faithful siya kay Lord. Amen. Sabi rito, nagpatuloy siya sa pagsunod dito at naging masunurin siya sa mga inuutos ni Lord kay Moses. Kaya sinamahan siya ni Lord at nagtagumpay siya sa lahat ng ginawa niya. Sabi pa rito, nagrebelde siya sa hari ng Assyria at sabi rito, at di nag-serve dito. Tinalo niya ang mga Philistine, no? At sinakop niya ang mga teritoryo nito hanggang sa Gaza, mula sa pinakamaliit na village hanggang sa pinakamalaking city na napapalibutan
ng pader. Verse 9, nasakop ang Samaria. Nang ika-4 na taon ng paghahari ni Hezekiah, na ika-7 taon naman ng paghahari sa Israel ni Hosea, na anak ni Ela, sinalakay at pinalibutan ni King Shalmaneser ang Assyria at ng Assyria ang Samaria. Sabi rito, tuluyang nasakop ni Shalmaneser ang Samaria after ng 3 taon. Nangyari ito sa ika-6 na taon ng paghahari ni Hezekiah ng Juda. Sabi dito, naki-Asya na ika-9 na taon naman ng paghahari ni Hosea sa Israel. Binihag ni Shalmaneser ang mga Israelites sa Assyria, tapos dinala at pinatira sa city ng Hala, sa Habor River, sa Gaz o sa Gozan at sa mga cities ng Media. Nangyari ito dahil hindi sinunod ng mga Israelites ang sinabi ni Lord ng Diyos nila. Instead, sinira nila ang mga kasunduan nila ni Lord at ayaw nilang makinig at sumunod sa lahat ng mga inuutos ni Moses na servant ni Lord. At verse 13, sinalakay ni Sennacherib ang Jerusalem. Nung ika-14 na taon ng paghahari ni Hezekiah, sinalakay at sinakop ni King Sennacherib ang Assyria at mga cities sa Juda. Napalibutan ng pader ang lahat ng ito, o napapalibutan ng pader ang lahat ng ito. Kaya nagpadala ng mensahe si King Hezekiah ng Juda kay King Sennacherib na nasa Lachish, at sabi niya, nagkamali ako, huwag mo na akong salakayin. Sabi dito, babayaran kita kahit magkanong gusto mo. So nagdemand ang hari ng Assyria ng 10,500 kilong silver. Sabi dito, at 150 kilong gold mula kay Hezekiah. Binayad ni Hezekiah ang lahat ng silver sa templo ni Lord at sa taguan ng yaman ng palasyo ng hari. Tinanggal din ni Hezekiah ang mga ginto sa mga, sabi rito, pintuan ng templo ni Lord, pati ang mga gintong pinangbalot niya sa mga poste ng pinto. Binigay niya ang lahat ng ito kay King Sennacherib ng Assyria. Mula sa Lachish, pinadala ni King Sennacherib ang general, ang leader ng mga opisyal at ang, sabi rito, Rabshakeh, kasama ang isang malaking army para sa kalakayin si King Hezekiah sa Jerusalem. Pagdating nila sa Jerusalem, tumayo sila sa may daluyan ng tubig ng upper pool na makikita sa daan papunta sa pagawaan ng tela. Verse 18, nung pinatawag nila si Hezekiah, pinuntahan sila ni Elikim na anak ni Hilkiah, sabi dito, at in charge sa palasyo pati ng mga sekretary na si Shebna at ang in charge sa mga record na si Joah na anak ni Asaph. Sinabi sa kanila ng isa sa mga opisyal ng Assyria, sabihin ninyo kay Hezekiah, ito ang sabi ng dakilang hari ng Assyria, ano ang pinagmamalaki mo? Saan nanggagaling ang lakas ng loob mo? Akala mo ba sapat na ang mga salita bilang strategy at lakas ng pakikipaglaban? Kanino ka ba umaasa at ang lakas ng loob mong magrebelde laban sa Assyria? Tingnan mo, umaasa, sabi rito. Tingnan mo, umaasa ka na tutulungan ka ng Egypt? Pero isa lang siyang putol na tungkod na tutusok sa kamay ng taong hahawak nito. Ganon ang hari ng Egypt sa lahat ng mga nagtitiwala sa kanya. Amen and amen. Yan po ang part 1 ng chapter 18, no? Na nangyari
sa kaharian, no? Saan daw kumukuha ng lakas ng loob, no? Sabi ganyan, no? Ulitin ko lang mga kapatid. Sabihin nyo kay Hezekiah, ito ang sinasabi ng dakilang hari ng Assyria. Anong pinagmamalaki mo? Saan nanggagaling ang lakas ng loob mo? Akala mo ba sapat na ang salita bilang strategy at lakas sa pakikipaglaban? Sabi ganyan, no? Ng mga tauhan ng hari ng Assyria. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Siyempre dahil nga sumunod siya sa ating Diyos, malakas ang loob niya, matapang siya dahil alam niya nasasamahan siya ng ating Diyos. Ganon din tayo mga kapatid, kagaya ni Hezekiah, na maging matapang din tayo, maging malakas ang loob natin. Kapag sinabi na natin to kay Lord, yung ating mga suliranin, iwan na natin to sa Kanya. Kapag ka tayo nagtiwala na sa Kanya, umaasa sa Kanya, maging matapang, maging malakas na ang loob natin. Dahil hindi natin siya pababayaan. Dahil patuloy na yung paggawa natin ng kabutihan. Diba? Yung pagsunod natin sa Kanya. Lagi na tayong madasalin. Lagi tayong humihingi ng tulong sa ating Diyos. Kaya alam ko, I believe mga kapatid, na hindi niya tayo pababayaan. Kagaya rin ng haring si Hezekiah, na hindi pababayaan ng Diyos dahil sinunod niya at gumawa siya ng mga nakakalugod sa ating Diyos, ng mga talagang sabihin natin na nakakatuwa sa paningin ng Diyos. Yan ang ginawa ni Haring Hezekiah na dapat nating gayahin at gawin sa ating buhay at ituro din sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Maging mabuting tao tayo. Una sa Diyos at sa ating kapwa. Ulitin ko lang ito at hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Yan ang sinasabi sa atin ng Diyos. Kung tayo susunod sa Kanya, kung tayo gagawa ng kabutihan, pagpapalain niya tayo. Kung tayo makikinig sa Kanya, kung tayo talagang aasa sa Kanyang mga sinasabi, panghahawakan natin to, hindi niya tayo iiwanan, ni pababayaan. Yan ang Kanyang pangako sa lahat ng taong sumusunod, nagtitiwala, nagmamahal sa nag-iisang Diyos na nasa langit. Amen and Amen. Ulitin ko lang at yan po yung part 1 mga kapatid ng chapter 18 na pinapasabi ng Diyos sa ating lahat. Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat din sa pakikinig niyo muli mga kapatid. Salamat. At muli tayong mananalangin. Ipagpapasalamat natin ang ating mga narinig sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, O Lord, aming Lord na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na napakabuti at mapagmahal. Maraming salamat sa iyong mga salita na naman na aming napakinggan ngayong umagang ito dito. Tinuturo mo na naman sa amin, pinapaalala at inuutos na kami ay sumunod sa iyo, magtiwala sa iyo, umasa sa iyo, sumamba sa iyo, sumampalataya sa iyo at maglingkod sa iyo. At ang buhay namin ay magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay. At yan ang iyong pangako sa mga taong tunay na nagtitiwala sa iyo. Hindi mo kami pababayaan ni iiwanan. Yan ang iyong pangako, Lord. Kaya maraming salamat, Lord, sa iyong salita na naman na aming napakinggan at I pray na ito'y maisa puso at maisa buhay namin lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At muli akong magpapasalamat, Lord, sa pagpapalang aming matatanggap na naman ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, sa kalakasan na ibibigay mo sa amin upang magawa namin ang lahat ng dapat namin gawin. Salamat, Lord. Dahil alam ko po nagagaling ang lahat ng may sakit at karamdaman. Kakain ng mga nagugutom. Magiging maayos ang bawat pamilya. Magiging maayos ang bawat bansa. Lalo-lalo ng bansang iyong pinili, ang Israel. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po muli, Lord, for all the blessings, guidance, and protection at sa katagumpayan ng aming gawain ito. Ito'y muling nagtagumpay dahil narito ka at sinamahan mo kami. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa
sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po, Amen. Salamat sa ating Diyos. Narinig niya ang ating panalangin. Magpatuloy tayo mga kapatid sa pakikinig at pagsunod sa ating Diyos. God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat. Salamat po.